Kalat na kalat ngayon sa ginanap na Malacanang Fellowship, ipinagyabang umano ni Lisa Marcos sa mga bisitang congresspeople na kayang-kaya niyang bayaran ang Iglesia ni Cristo para huwag nang ituloy ang nakatakdang rally versus impeachment. Gagawa lang na kepekeyaan Halatang halata Gagawa lang ng fake news, halatang halata. Alam nyo, sa lahat ng ang pangit kasi ng ganitong klaseng mga propaganda. Una kasi, masyadong old school. Oo, masyado kasing old school yung mga ganitong klaseng birada. Ganito magkalat ng chismis siguro nung panahon ni Jay Sonsa. Dadaanin sa mga bagay na hindi kayang ma-check, ma-verify, etc. etc. Congratulations po, no? Congratulations sa nagrarally ngayon sa EDSA Shrine. People Power Monument. Ayun. Malaki yung turnout May estimate na ba kung ilan? Ang tingin ko mga nasa 2 to 3,000. Oo, yung turnout doon. Most likely. Estimate ko lang naman yun. Base lang yun sa sa crowd na nakita ko. Pero nagulat nga ako nagulat nga ako mga kotsero na si ABS-CBN feature din niya yung rally. Ang problema doon sa pagka-feature ni ABS-CBN sa rally, isang grupo lang yung kinunan niya. Tapos yung mukha pang miyembro ng mga CPP-NP. Pero hindi lang po yun. Paderang pang hindi ko alam kung bago yung grupo na yun. Hindi ko alam yun Pero, alam niyo mga kotsero, basta admin supporter, di ba? Walang problema yun. Oo. Alam niyo kasi, ang problema dito sa mga DDMs, wala namang problema kasing pumuna. Wala akong problema maging kritiko. Lalo na sa pag-related po ito sa trabaho ng ating mga opisyal. Wala akong problema dyan. Okay lang ho yun. Ang problema ho kasi dito sa DDMs, ang hilig nila mag-imbento ng kwento. Wala naman ng problema kasi maging kritiko. Tulad ako, mga kotsero, kritiko ako ni Martin Romualdez. Paminsan-minsan, kritiko ako ni FL. Paminsan-minsan, pag kailangan. Paminsan-minsan, lalo itong recently, kritiko ako ngayon nung ating SAP, Special Assistant to the President. Alam naman natin yan, galit na galit sa atin yung mga hyper-loyalist. Oh. So sa akin, walang problema maging kritiko. Wag lang mag-iimbento ng kwento. At ang problema po ng DDMs, ganoon sila. Mahilig silang magtanim ng intriga. Alam nyo mga kotsero, feeling ko yan ang natutunan nila sa dalawang sources. Dalawang sources po malamang ang nagturo sa kanila niyan. Una, si Digong. Alam naman natin na si Digong ay sanay na sanay sa tanim intriga. Alam natin lahat yan. So, hindi na tayo magtataka. Wag na tayo magtaka mga kotsero na kung yung isa doon sa mga nagturo sa kanila kung paano magtanim ng intriga ay si Digong. Pangalawa ho mga kotsero, wag ho natin kakalimutan na karamihan po ng mga DDS bubulagers, mga DDMs bubulagers, ay nag-training sa China. So, palamang sa malamang, mga kotsero, tinuruan sila sa China kung paano gumawa ng mga fake news. Lahat ng peke nanggagaling sa China Lahat ng counterfeit nanggagaling sa China, guys. Oo. So ako, hindi rin ako magtataka kung yung iba, hindi ko masasabing lahat, pero yung mga iba, pinopondohan din ng China sa pamamagitan ng mga middlemen dito sa Pilipinas. Hindi rin ako magtataka na isa sa mga middlemen ay ang KOJC, ang Kingdom of Judas cult. Hindi rin ako magtataka kapag lumabas ang impormasyon na ang KOJC ay isa sa mga middlemen kasi lumabas na impormasyon kay Martin Andanar last year pala na balita si Martin Andanar ang nagbabayad kay Maharlika at kay SAS. Kaya pala puspusan, laban, puspusan ng manufacture ng fake news. Oo, kasi nga sila yung nagbabayad. Dito naman sa pag-uusapan natin ngayon, mukhang ang kanyang middleman ay ang Kingdom of Judas cult sa pamamagitan ng SMNI. Bakit? Kasi ikaw nang naabibigyan ng allowance ng 1 million pesos every month. Mas malaki pa yung allowance na ibinibigay sa kanya kaysa sa pasahod sa mga empleyado ng SMNI. Ganda-ganda! Oo. Buti sana kung puro katotohanan ang sinasabi. Buti ho sana kung si Jason ay ehemplo ng isang huwaran at kapitapitagan na journalist. Oo, isang journalist na walang bias at walang propaganda na isinusulong. Isang journalist na hindi nakukuryente. Ilang beses na ba nakuryente to si Fugitive? Di ba? May bago na naman siyang kalokohan. Papakita ko sa inyo. Let me put on my glasses para seryoso konti. Basahin natin tong kanyang bagong pakulo, bagong kasinungalingan, bagong kabalbalan mula kay Jay Sonsa
nagbabalita ng kapekean. Narito ang ulat galing kay Jason sa pasok! Eto, sinabi ni Jason sa kalat na kalat ngayon sa ginanap na Malacanang Fellowship, ipinagyabang umano ni Lisa Marcos sa mga bisitang Congress people na kayang-kaya niyang bayaran ang Iglesia ni Cristo para huwag nang ituloy ang nakatakdang rally versus impeachment. Wow, heavy naman, Chang Liza. Is this true, Mrs. ng Presidente? Parang nakakaloko itong si Lisa Marcos sa iglesia. Ano, naliliitan ka sa INC, madam? Ay, may gano'n. Gagawa lang na kepekean eh. Halatang halata eh. Gagawa lang ng fake news, halatang halata. Alam nyo, sa lahat ng ang pangit kasi ng ganitong klaseng mga propaganda. Ang pangit na ito eh. Una kasi, masyadong old school. Oo, masyado kasing old school yung mga ganitong klaseng birada. Ganito ho magkalat ng chismis siguro nung panahon ni Jason sa dadaanin sa mga bagay na hindi kayang ma-check, ma-verify, etc. etc. Ang tawag ho sa mga ganitong klaseng mga komento, cloud chasing. Umaasa siya na magbabiral para pag-usapan. Alam nyo ngayon mga kotsero, ito kasi ang diskarte ng mga DDEBs. Magkakalat sila ng chismis, aasa sila na pipick upin ng mainstream. Aasa sila na pipick upin ng mainstream. Tapos pag pinick up na ng mainstream, gagatungan nila ng gagatungan hanggat kinaagat ng mainstream. Tapos, magdadagdag sila ng mga ibang issue on top. Ganyan ho sila bumira. Kaya nga ho, wala sa tamang hulog. Kaya balahura. Magkakalat sila ng chismis, tapos aasa sila na kaagatin ng mainstream para pag-usapan ng mas matagal. Ang problema sa ganung strategy, mga kotsero, mas matalino na ho ang tao ngayon. Humihingi ng resibo. Number 1. So, pag sinabi mo na ipinagyayabang ni Lisa Marcos na kayang-kaya niyang bayaran ng INC, nasaan ang pruweba? Nasaan ang resibo? Kasi ganyan na tayo ngayon eh. Taas ka ng screenshot nito. Alam niyo ang diskarte nito ni Jason sa parang bikoy. Siya ang makabagong bikoy. Gagawa ng intriga, aasa na pipick upin ng mainstream. Bakit ganun ang kanilang ginagawa? Kasi ganun yung nag-work nung nakaraan. Yun yung strategy na nag-work nung nakaraan. Coach Jared, anong strategy yun nag-work nung nakaraan? PIDEA leaks. Nag-umpisa lang yun sa chismis. Parang ganito. Tapos, kinagat ng mainstream media. Yun kasi yun. Bakit kinagat ng mainstream media? Kasi nagsalita si Digong. Sabi niya, may addict tayong presidente. Pero pansinin nyo, binibuild up nila yun. Yung PIDEA leaks. Binibuild up nila yun ng November and December ng 2023. Hanggang sa nagsalita si Digong. So, ganito rin ho yung strategy. Binibuild up nila to ngayon. Binibuild up nila yung chismis na anti-Marcos ang INC. Para kapag eventually, nangyari na yung rally, sasalo na sila. Parang ginawa ng mga liberal sa NPA. Sa CPP, NPA noon. Ganyan ho yan. Pero ang pangit ho na strategy, alam nyo kung bakit? First and foremost, parang sinabi dito ni Jason sa na nababayaran ng INC. Nababayaran daw kayo, sabi ni Jason sa. Ayun. Yung siya yung nagsabi niyan eh. Mga kaibigang INC, ako kasi personally, hindi ako kapatiran eh. Hindi naman ako INC. Pero tinuturing kong kaibigan ang kahit anong reliyon, wala akong pake. Kahit atheist pa, wala akong pake. Tinuturing kong kaibigan yan. Mga INC, nababayaran daw kayo. Nababayaran daw kayo, INC. Sabi ng binabayaran ng 1 milyon kada buwan. Tigas ng mukha nito, Jason. Bili mo ng ngipin. Sabi ni My Name is Earl. Bili mo ng ngipin. That's the assumption eh. Sa sinabi niyang to, sinabi niya, nababayaran ng INC. Kasi ipinagyabang daw ni Lisa Marcos na babayaran daw niya yung INC para hindi mag-rally. So, ibig sabihin, nababayaran ng INC. Grabe ka naman, Jason. Napakasakit mo naman magsalita. Hindi porke bayaran ka, lahat ng tao katulad mo. Kaya alam nyo mga kotsero, tama, hindi ko alam kung totoo hindi ko alam kung totoo. Pero kasi, merong ang mga nag-message sa akin, mga 5 o 6 na INC, na kapatiran ng mga members din ng INC, na may chismis, or kwento lang naman sa akin, so di ko pa verify, na ang gagawin daw yung mga prayer rally, as in lehitimong prayer rally, totoong magdadasal. Di katulad ng morale ni ng Maisog. Gaganapin daw ang prayer rally sa loob mismo ng mga lokal para hindi mahaluan ng mga DDEBs. Yun yung sabi sa akin. Hindi ako kumpirmado. Hindi ko kumpirmado yun. Nakwento lang sa akin yun.
Pero kung totoo yun, again, I'm just assuming, kung totoo yun, that is a very, very good strategy. Kasi ho, it will not be good sa imahe ng INC kapag kayo po ay nabahiran ng mga DDMs katulad ni Jason Sa. Karespe-respeto at kapitapitagan ng imahe ng INC tapos babahiran lang ng putik nito ni Jason Sa. Ay, may nag-comment, wait. Sabi, wala po kahit isang politikong makakapagsabi na nagbayad sila sa INC kaya ibinoto. Paglabas ka ng ebidensya, Jason Sa, kapag di mo napatunayan yan, tatanggalin ko natitira mong ngipin.